natin ang ano siya parang libro. Book po siya. Book. Libro siya na pag nakita nyo po ay ibang klase. Ibang klase po yung libro na yon. Parang libro siya ng mamaya. Shoutout muna sa BMB fam, shoutout muna sa mga admin dyan, shoutout po sa inyo. Umpisahan na natin to. Umpisahan muna natin dito. Duterte again hits corruption in DPWH projects but clears money, Mark Villar. Ayan po, marami po kasi nagsasabi ngayon na ito raw po ay grabe daw po si BBM, walang kwentang presidente. Kung walang kwentang presidente po si BBM, ano pa si Duterte? Diba? Ano pa po si Duterte at si Mark Villar? Tandaan po natin, itong papakita ko sa inyong libro na hawak-hawak ko, makikita po ninyo dito na wala po talagang kwenta si Mark Villar. At ang korupsyon po ay nangyari. Nangyari po ang mga St. Gerald at ang mga malalaking pakinabang yan sa panahon ng pandemic. Mamaya po malalaman nyo. Okay, malalaman nyo po. Pakinggan lang natin to. Si Villar, mayaman. Secretary Villar, maraming pera, hindi niya kailangan mangurakot. Oh, ganun daw. Si Villar daw mayaman, hindi niya kailangan mangurakot. Kaya pala, tatanga-tanga ka, Digong. Kaya pala, napakalaking tanga mo. Kaya wanted sa PSE ngayon si Manny Villar. Tatanga-tanga ka talaga eh. Ha? Kaya wanted ngayon sa Philippine Stock Exchange si Manny Villar. Kasi nga ayaw niya, choosy siya, ideklara ang kanyang kayamanan. Ganun ka katanga, hayop ka. Wala kang puso, hayop ka. Ganun tayo tinanga ni Digong si Mark Villar. Mayaman na yan. Ibig sabihin pag mayaman, hindi na magnanakaw. Pag mayaman, lalo magpapayaman. Bobo! Hindi ka ba naman tatanga? Mayaman na yan. Hindi na magpapayaman yan. Pwede ba naman yun? Ang problema sa baba, malakas pa rin hanggang ngayon. Kaya naman sa mga project sa baba, yun ang laro dyan. Oh, anong ginawa mo? Ba't di mo pinapatay lahat? Sira ulo ka palang hayop ka eh. Oh, umaamin na po si Digong. Siya mismo umaamin. Oh, na nasa baba eh, di mo pinatay lahat, hayop ka. Oh, ba't di mo pinatay lahat? Kala ko ba matino doon? Nung panahon ng Duterte, modelo, kaya-aya, tahimik sa gabi, tsinelas ni Bongo. Wala kang puso, hayop ka. Oh, umaamin na yung presidente nyo. Oh. Umaamin na yung presidente nyo. So, we might maybe place another structure to improve the integrity of the project. Oh, kita mo? Oh, ibig sabihin, ang korupsyon po lumobo sa panahon ni Digong. Ayan po yan, dahil wala pong ginawa si Villar at itong si Digong. Habang inihigop tayo ng China sa utang, eto naman mga kontraktor, bira ng bira. Diba? Bira ng bira. Kaya ano po ba magandang gawin natin? Ito nga po, sa Blue Ribbon Committee,
Mr. Marcoleta, umpisahan nyo po sa Davao. Umpisahan nyo sa Davao. Oh, bakit ba umpisahan natin sa Davao? Eto, update ko lang po kayo Bakit kailangan umpisahan sa Davao? Ang Davao po ngayon, lulubog na po ayon po sa balita. Oh, pakita ko lang sa inyo. Kaka-upload lang po. Up to 265 areas have been identified by the City Engineering Office as severely affected by street flooding. 265 areas in Davao affected severely by street flooding. What the fuck? Ano nangyari sa 51 billion? Bariyang-bariya lang po to sa nangyayari ngayon. Diyan po, 51 billion. Yung nangyayari ngayon, bariyang-bariya po. Eto po, sa isang District 1, 51 billion. Nasa na yon? Bakit lumobo po ang baha sa Davao ng 265 areas? Anong klase naman tayo nito, Blue Ribbon Committee? Bago natin imbestigahan natin si Henry Alcantara, Labs Joel Villanueva, at Bongo and 51 billion, Iyot Pulong Duterte. What the fuck? Nakakabobo na po. Sobrang nakakabobo na, Blue Ribbon Committee. At nandyan din po, nasa inyo ang all-star. Kumbaga, nasa inyo ang lahat ng cast sa pelikula. Ang starring sa pelikula nandyan. Si Bongo, si Pulong, si Joel Villanueva, si Henry Alcantara, sa pamumuno ni DPWH Secretary Mark Villar. Pagayin mo si BBM. No joke. Yan po ang unahin natin. Nasa bakuran nyo na. Bago nyo ungkatin yung 15 contractors na yan, ungkatin nyo muna yan DPWH na si Mark Villar. Kung anong ginawa niya, bakit nakalusot tong mga blacklisted na mga kontraktor, nanuknuka na magnanakaw. Oh, paano nakalusot to, Mark Villar? Ikaw ang DPWH Secretary, 265. Bongo, Pulong, ikaw ang kontraktor, Bongo. Tanga ka. What the fuck? Tapos mag-iimbestiga kayo sa Bulacan. 'Di ba? Ayaw maki-join sa inyo si Lacson dahil natatawa lang siya. Biro mo si Joel Villanueva nagpapanggap na inosente. Si Joel Villanueva nagpapanggap na inosente, ang hayop na yan. Anong sabi ni, diretso natin dito. Anong sabi ni Anong sabi po ni pakinggan nyo sa na nakuha from the previous administration. Yung magiging investigasyon po ng Infracom, meron po ba kayong parang time? Ito po, Infracom. Kanina lang po to, Infracom. Investigasyon tungkol sa mga infrastructure at hindi po makakalusot si 51 billion iyot man ang tanga nyong congressman. Line na from previous administration, Duterte, Gloria, Noy, Aquino administration up to today po or hanggang saan po ba?
Within the resolution, wala pong nabanggit. Pero syempre, we will focus on the most recent ones, no? Kasi syempre, doon natin makikita kung kumusta ba yung lagay. Naging ghost ba yan? O naging substandard ba yan in such a short period of time? Pero hindi ho time limited yung pong investigation. So, like what we have been talking about, edi syempre, you have flooding, for example, in Davao City, and I think in parts of Davao region as well. So, if the idea there is, bakit nagbabaha within Davao City, you mentioned the districts already, at malaki ho yung pondo na naibigay, ano ho yung nangyari sa pondo po na yun? Was it actually implemented well? Or was it subject to the same concerns that we have today in different areas, which is ghosted projects or substandard projects? Kasi nga, and like what Congressman Benny had stated, Yan, yan ang magandang investigasyon. Ito pa mas kapani-paniwala. Imbestigahan natin yung 51 billion. Ano yung thank you na lang yon? Thank you na lang po ba yon? Yung 51 billion, thank you na lang. Thank you. Thank you, 51 billion. Billion nyo kung sana ako million eh. Mag-a-adjust na tayo. Tayo na mag-adjust. Kutal, million lang. Nahiya naman kami sa mukha mo. Pulong Duterte. Wala kang puso, hayop ka! Putik. 51 billion. Tapos tignan mo naman ngayon, ginagawa lang nilang divisorya yung dahig, pabalik-balik. 150 million ke Capman. Simple, basic na basic, walang problema. Samantalang ikaw, hayop ka, wala ka makain ngayon. Samantalang ikaw ngayon, hindi ka man lang makapag-grocery. Samantalang ikaw ngayon, hindi ka man lang makapagbayad ng school ng anak mo, hayop ka. Sila, putik, parang tayo pa makikiusap. Pakiimbestigahan naman po, baka sakali. Nakikiusap po kami mga taong bayan. Baka pwede naman po kasi bayad, pera rin namin yan, please. Wala kang puso, hayop ka! Parang tayo pa ang ano eh. Parang tayo pa may utang na loob sa mga pusang inang to eh. Di ba? Away mo lupe. Kaya sa Blue Ribbon Committee, nakakatawa lang eh. Nasa gilid-gilid nyo lang si Bongo. Nasa gilid-gilid nyo lang si Manny Villar. Nasa gilid-gilid nyo lang si Joel Villanueva. Ano ba tayo dito? Mga tanga ba tayo? Tanga ba yung Pilipino? Pinapamukha nyo na puro kontraktor ang ano dito? What the fuck? Ha? Puro kontraktor mapupuruan? Ano yung mga senador? Ano yung ibang congressman na kumita? Yeah, Congressman Pulong naman po has been in Congress, I think this is third term, di ba? So, kumbaga, we'd like to be able to know how much of the flood control projects had actually been placed into his district and had these projects actually been very successful. Thank you, Kat. Next is Rose Casper. O, kita mo, yan ang maganda. Yan po, kaya po ang Kongreso ngayon ang taas ng rating. Kaya po ang Kongreso po ngayon kapani-paniwala. Kasi doon tayo magsimula. Sampulan natin sa 51 billion. Hindi sasampulan mo kung ano lang issue ngayon, kung ano trending. Ganun gagawin nila Blue Ribbon Committee. Sasampulan nila kung ano trending. Eh putik, mag-vlogger na lang kayo. What the fuck? Di ba? Trending sa Pangulo yung ano, trending sa Pangulo yung flood control, eh di ay ko-content nila, mag-vlogger na lang kayo katulad namin. Pare Banat Boy, shout out. Di ba? Mag-vlogger na lang kayo. Kasi maganda, simulan nyo to. Diyan kay Pulong. Ang laking pera nun, parang hindi kayo nangihinayang. Di
Di ba? Oh. UNTV. Hello po, good noon po, Kongs. Kanina po nabanggit niyo po na favor po kayo sa pag-conduct ng lifestyle check at i-extend kahit po sa mga lawmakers. Pero how can this be realized amidst the reports and allegations na may mga kongresistang involved sa anomalous projects? Well, kung meron man, Oy mga DDS, huwag kayong patawa-tawa, lifestyle check. Ba't akala nyo hindi congressman si Pulong? Ha? Bakit kala nyo hindi congressman si Pulong? Ha? Kasama siya doon, mga tanga. Ha? Kasama siya doon. Dapat nga noon pa yan kung panahon ni Pantaleon Alvarez Putik, ano pa lang, gate pa lang ni Pantaleon Alvarez, 30 years na natin pagpapagudan. Tandaan niyo yan. Yung gate pa lang ni Pantaleon Alvarez para sa bahay niya kasama yung kabit niya. Gate pa lang. 30 years mong pagpapagudan bago mo kitain yon. What the fuck? Ganong kalaki ang nakurakot ni Pantaleon Alvarez bilang speaker. Tapos sasabihin nyo malinis sa mga Duterte. Tapos si Pulong, akala nyo hindi imbestigahan? Bayayari si Pulong nyo. Ang walang kwentang congressman. Diba? kaya ako, hindi lang, sinabi ko na nung pa, na the investigation should be of a whole government approach, for example. As we investigate it sa Quintacom or sa Tricom, let the executive also investigate. Let the judiciary investigate. At ako rin, sinabi ko na rin na magkaroon tayo ng independent commission to really investigate. Sapagkat ayaw naman natin na sabihin ng taong bayan o pag inimbestigahan namin yan, pag mayroong involved na congressman dyan, o ano bang gagawin namin. Para maalis yung bias, well, let's have an independent commission on that. Di ba? I mean, tama na yung tinatawag nating cover-up. Tama. Yan, binanggit din Yan ang Kongreso. Iniimbestigahan. ni Senator Lacson, no? Pagka minsan, hindi ko alam, ba't nasisisi ang House of Representatives. Samantalang doon sa Senado, meron din Kaya nga na, sinabi din niya ni Senator Lacson na meron din mga... Meron sa Senado, mas gurapang pa nga Oh. Di ba? Lifestyle check, gusto nyo? Oh, bigyan ko kayo ng sample. Baka sabihin nyo, puro lang tayo daldal dito Oh. Oh, isa muna to, anak ni Pulong. Oh. Meet Jenny Yamuta Duterte, wife of Omar Duterte. Oh. Oh. Yan ba mahirap? Oh, tignan nyo. Oh, yan ba mahirap? Diyan napunta ang 51 billion natin. At meron 200 plus na 7-Eleven si Omar Duterte. Ang kinuwang course, major in catering. Nanalo. Patayin mo si BBM. No joke. Oh. At si Pulong, nung debut ng anak niya, namigay naman lamang ng 200 plus na Hermes. Namigay lang naman ng 200 plus na Hermes ang anak ni Pulong. Asawa ni Omar, kita-kita mo naman, bag pa lang Putek, tignan mo naman ang kinakain. Putek, ayaw ng pandesal. Gusto may kulay. Tignan mo, bag pa lang. Bag pa lang. 3 taon mo kikitain bago ka bumili niyan. What the fuck? Samantalang tayo, miski yung tinapay niya, di natin mabili. Pandesal lang tayo, tsaka nata di coco. Ano yun? Coco jam. Wala kang puso, hayop ka. Tignan mo tong asawa ni Omar.
Walang ginawa yung asawa, si Omar, kain ng kain ng hayop na yan, nanalo pa. Oh, nanalo pa. Walang ginawa. Ang alam lang, mag-catering. Kapag may catering, putik, nakaabang ka agad. Siya ang unang titikim. What the fuck? Lifestyle check ha. Subukan natin, unahin natin mga Duterte. 51 billion yan eh. Oh. Puntahan nyo rin yung 3 resort ni Pulong sa Davao. May bagong resort yan, 3. Habang nakukulong yung tatay niya, nagpapatayo pa ng resort. Walang problema. Abay malupe. Oh.